Kumusta na po kayo? Ayan, at bago po tayo sumailan lang at simula ng ating main topic ay nais ko po munang ipaabot ang aking mapagpalang pagbati sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan. At ito naman pong mga ka-subscriber natin ay wala naman po talagang kaduda-duda na magmula nung mag-subscribe sila sa akin, lahat po mapalalaki at mapababae, lahat po yan ay gumawa po na at gumanda. At yan naman po yung talagang lagi nating binabanggit dito, na sa bawat pindot ninyo na subscribe, pindot ninyo ng notification bell, sisiguraduhin ko na kapag ka ikaw ay mukhang kambing, mukhang kabayo, mukhang baka o mukhang kalabaw, titiyakin ko sa inyo, garantisado, sigurado, gaganda, gugwapo kayo pagka pinindot ninyo subscribe dito sa Birana Live Studio TV. Ayan. Hindi lamang po yan at may kaakibat din pong walang katapusang swerte ang mag-subscribe dito sa ating channel. Dahil ito pong kaharap ninyo ay sige na po, wag na natin ituloy. Wag na natin ituloy, baka mamaya nervyusin pa yung mga iba at baka nga mamaya mapasubscribe na rin yung mga mukhang kabayo. Pero hindi po talaga, totoo naman po talaga. At kahit po alamin ninyo, yung mga subscriber ko, 130,000 na po tayo ngayon na mga subscriber ng Birana Live Studio TV. At yun naman po ay sinasabi ko naman po na hindi po talaga kagandahan dati yung mga subscriber ko. At meron nga po dyan nag-comment na, "Sir, ang totoo po noong hindi pa po ako nag-subscribe sa channel ninyo, ang talagang hindi raw ma-drawing yung pagmumukha niya. Pero since nung nag-subscribe siya dito sa Birana Live Studio TV, ay nako, talaga raw napakaganda na niya." Nandiyan naman po yan sa comment. At wala naman pong duda yan. Kaya yung mga politiko na mukhang mga kuhol, mukhang ulupong, at mga mukhang demonyo, lahat kayo dyan sa Kongreso at sa Senado, mag-subscribe na po kayo. Dahil yung mga itsura ninyo na mga buaya kayo, mga bayawak kayo, titiyakin ko sa inyo, gugwapo kayo, gaganda kayo, at matatanggal na yung pagiging kawatan ninyo. Sinisigurado ko yan. Ayan. So, dito na po tayo ngayon sa masabi nating main topic natin. At ito pong si Johnny Enrile or Manong Johnny ika nga ay mukhang nagpaalam na po, na maalam na. At hindi pa lang po na siguro nung ating informant kung talagang tuluyan na, kasi nga po ay hindi pa raw po siya nakakapunta mismo doon sa hospital na kung saan ay nandoon nga si Enrile. Pero ang pagkakaalam niya, ayon sa kanya, ay mukhang namaalam na itong si Enrile. So, rest in peace po, Manong Johnny. At huwag kang mag-alala, huwag mong ikalungkot ang iyong pagkamatay, sapagkat ako man ay nakikiramay. Huwag kang mag-alala, sa libingan mo'y uod at bulate ay nakaabang na. Ayan po. Condolence po sa family. Pero hindi ko po, hindi ko po sinisigurado yan. Dahil ayon lang po sa ating impormasyon. Okay. Ang sunod po na mamamahinga sa lalong madaling panahon, nako, mabibigla kayo. Pero hindi naman po nakakabigla ito dahil dapat matagal na pong namaalam ito. Ito pong si Remulla. At ang katunayan po nito ay
mukhang abante yung nagbalita po nito. At para lang po masabi ninyo na mayroon tayong kredibilidad na magbalita rito, ay nakuha po natin yan sa Abante Tonight yata yun, o Abante newspaper yan. At ito po yung dahilan kung bakit mamamaalam na rin po itong si Remulla. Ito po siya. Ito po ay sa kung po ito, Abante, ano po, ito po, yun ang Abante. Ayan o, Abante. Yan po siya. Abante po ang nagsulat niyan. At ipinost po ng Abante nga. So, kaya po sinabi ko na ito na po ang susunod. Dahil pagkatapos daw po pala na maoperahan, di po ba naoperahan ito sa puso? Nung tingnan mo nung bagong labas ka sa hospital ito, di ba? Nung bagong lumabas yan sa DOJ ay parang isinuko ng bayawak, di po ba? So tapos ngayon medyo nakaka-recover na. Pero kabaliktaran po yun dahil after daw po ng heart surgery ay na-diagnose po siyang mild leukemia. Ayan po. Ito po para wala po kayong masabi. Yan po, Ombudsman Remulla. Ewan ko, baliktad ba yan? Ombudsman Remulla na diagnose na mild leukemia yan, matapos ng heart surgery, matapos ng heart surgery. Ayan po. Abante po ang naglathala nito. So, papaliwanag ko lang po, hindi po ako doktor, pero ayon lang din po sa aking pagkakaintindi nitong leukemia. Ito pong leukemia ay mako-consider na po ito na stage 4 blood cancer. Yan pong leukemia. At ang leukemia po ay meron po tayong bones. Hindi ko lang po alam kung anong tawag doon. Yan po yung nagpo-produce ng red blood or pulang dugo. At ngayon nga po ay hindi na niya kayang mag-produce pa ng pulang dugo. Kaya po ang nananatili ay white blood na lang po. Kaya po leukemia. So yun po yan. Ang mga remedyo po yan ay yung sinasalinan ka po ng dugo. Every now and then po sasalinan ka ng dugo hanggang sa para lang para lang mapanatili ka na buhay. Dahil kung na po considered as patay na po pagka ikaw ay may leukemia. Dahil wala na po talagang pag-asa na ikaw ay magtatagal pa. So kung itong si Enrile po ay na maalam na ngayon, ay baka po ito ito na naman po, Ombudsman Remulla, nakalagay naman po dyan na yung Abante po ang nagsulat po sa kanilang dyaryo. Ito po ay matagal na po ang 3 buwan. Lalo ang pag na-diagnose ka kasi ng leukemia, yan po ay talagang malala na po yan. At pagka unang-una, hindi mo talaga malalaman. Tapos pagka yun ng matindi na, tapos nung nagpatis ka, na-diagnose ka as leukemia, yan na po yung ibig sabihin, malala na po. So, yan po yun. Ayun pong wala na po, hindi na po nakakapag-produce ng red blood, or pulang dugo ang kanyang system o ang kanyang katawan. Kaya, yun na po yung naging sanhi nun ay puting dugo na lang po. Kaya, leukemia na. At kung inyo pong mapapansin nga, di po ba noong bagong labas yan na
sa hospital ng nung maoperahan sa puso yan, di ba parang panggatong ang mukha niyan, ang itim-itim. Sabi ko nga parang panggatong. Tapos nga medyo ngayon gumanda-ganda na, di ba, at medyo parang tumaba-taba na. Pero yung mukha niyang parang mukhang panggatong ay namumutla na. So ibig sabihin, naghahalo na yung putla at saka yung itim niya, yung mukhang panggatong niya. Naghahalo na yung kasirula at saka yung panggatong. So parang nakikita na. So maaaring totoo itong binalita ng Abante na, ulitin ko lang po para hindi ako magkamali, ano? Ito. Ombudsman Remulla na diagnose na may leukemia matapos heart surgery. Ayan po. Ayan. Nababasa naman po. Abante po ang may sulat niya. So, yun po. Ngayon ay mukhang magkakasunod-sunod yung mga maalam na. Mukhang kung inyo po kasing pag-aaralan yung mga pangyayari. Dati yung sinasabi ni Marcos ay nakakompleto na raw sila ng 5,500 na flood control na tapos na, at ngayon daw ay pinakikinabangan ng napakarami nating mga kababayan. Tapos sunod na suna niya, ang sinasabi naman niya, mga nasira daw yung mga flood control at yung iba daw dyan ay binangga pa ng barko. So ibig sabihin, pumunta pa pala dito sa Malolos yung barko para banggain yung flood control nila rito sa Malolos. Ay wala naman dagat dito, ang dagat malayo pa. So binangga daw ng barko. Sunod na suna niya, ayun na, binulgar na niya yung mga anomalya sa flood control project dahil nakuha na siya, na susukol na siya kumbaga. At na siguro napag-isip-isipan niya na, nako, ay mayayari ako rito sa sinasabi kong 5,500 na flood control project na tapos na. So imagine mo yan, at talagang maliwanag naman po rito. Imbestigahan man o hindi, kung inyo pong pagtagpi-tagpiin or i-analyze nyo lang, ay talaga pong ito ay kumpas lahat niya ito. At kasabwat nga rito itong si Martin Romualdez at saka itong si Saldico. So imposible pong walang pa nito. Walang walang kinalaman ito si Marcos. Unang-una, siya ang pumirma. At dahil nga po dyan, kaya naisip ko na lang na kaya siguro ganito talagang nag-ipon at talagang kinulimbat na nila ng kinulimbat ito, pira ng bayan. Dahil isa rin po siya sa may matinding sakit, itong si Marcos. Dahil ang dami pong niyang sakit. May sa kidney, may sa atay. So, talagang iniisip na siguro, sige, at that time na mapatunayan na sangkot ako sa mga flood control, maaaring patay na ako. Ganun ang katwiran siguro. Kaya nito si Kwan. And really, dyan sa kanyang sa plunder case, na dinismiss ko noon ng ombudsman at ay ng Sandigan Bayan. Pero maliwanag na maliwanag po yan di ba? Na ibinulgar yan ni Kwan, yung pinsan ni Janet Lim na pulis na si yung parang Tingkoy, yung nagbansag na tanda, nagbansag na siksi, mga ganun.
Huwag na nga natin isipin. Yan yung kapinsan po yun ni Janet Lim na pulis na bandang huli talagang naglaglagan na. So, at pinanigan po ng korte dati yung sikwa na yun, yung testigo na yun. Kaya nga po nakulong ito si Enrile, si Jinggoy at saka ito si Bong Revilla. At yan po yan. So dahil nga po dito siguro kaya kinulimbat na nila ng kinulimbat ang pera ng bayan dahil alam nila mamamatay na sila. Pero sa akin lang naman po sana rito, sobra-sobra na po yan. Kahit pa saan kayo magpa-doktor, kahit pa sa Kalawakan kayo magpa-doktor, sobra-sobra na po yung mga kinulimbat yung bilyon-bilyon na yan. Kagaya nito, ngayon 2016, na budget ng budget ito ng hindi confidential budget lang ito. Confidential fund lang ni Marcos, 20 billion na. Imaginin mo. Tapos si Sara, wala, zero ang confidential niya. Kasi nung matatandaan, 2025 budget ni Marcos ay nasa 12 billion yata. Tapos ang kay Sara Duterte, yung confidential fund niya, 125 million lang. Kumbaga, wala pa yun sa tinga. Kalaki doon sa pan. Anyway, tapos ngayon, yun ang sinisilip pa kay Sara Duterte. Yung 125,000 na yun na confidential fund. Wag na tayo lalayo. Wag na natin ikumpara kay Marcos. Dito na lang sa budget na lang ni Boying Remulla dyan sa DOJ. Nung nasa DOJ pa yan. Alam niyo po ba kung magkano? 500 million. Itong John Vic Remulla dyan sa DILG, 500 million din po. Kalahating bilyon sila magkapatid. Kalahating bilyon. Tapos yung kay Sara, natinga, yun ang pinagdidiskitahan nila. At yun pa ang gustong ikulong ni Remulla ngayon. Anyway, aywan ko kung aabot pa dahil sabi ko nga po, pag ikaw ay mayroon ng leukemia, ay masyurte na po siya kung aabot pa ng 3 buwan. Kahit pa po salina ng dugo yan. At wala na po. Talagang pipikit at pipikit ang mata niya. So, yan po yung mga una. Si Enrile mukhang nagpaalam na. Itong si Remulla ay mukhang in 3 months time ay magpapaalam na rin dahil sa kanyang leukemia. Ang pangatlo ay ito na pong si Trililing. Ito po kasi si Trililing, kung inyo pong matatandaan, di ba, sinasabi ko, at noong sinasabi yan ni President Duterte na iisa na lang ang bayag niyan, di ba? Tapos may blinag tayo na aksidente raw niyang nabaril yung kanyang bayag. Pero ang sinasabi ko rito, talagang binaril niya yung kanyang bayag. Kasi yun ang sabi ni Dilima, ni Delilah, na ang sabi ni Delilah, bakit mo naman binaril yung bayag mo? Paano na ako? Kaya nasabi na natin dito ngayon na talagang sinadya ng barilin yung bayag niya. Ngayon, bakit naman siya ang pangatlong magpapaalam na? Sabagay, sa tingin natin walang sakit. Pero doon sa pagkakabaril doon sa kanyang bayag, ay mukhang nagkakaroon ng komplikasyon. So pagka yan ay nagkaroon ng komplikasyon, na-infection yan, patay yan. So, yan po yung susunod, pangatlong mamamatay po yan. Ang pang-apat na mamamatay ay itong si Kwan. Itong si Bersamin. Yung pong executive secretary. Na ang sinasabi niya ngayon na hindi raw pwedeng ibulat-lat yung mga salin itong mga
official ng government kasi nanganganib daw ang buhay nila. Let's see kayong lahat. Anyway, nabalitaan nyo naman, kayo na po ang mag-judge doon sa sinabi nitong si Bersamin na ito. At ayoko na pong i-discuss, pero ang sinasabi ko, yan yung mga magkakasunod-sunod pong mamamahinga yan. Yung mga yan. At ano yun, pang-apat na ba yun? And really, Remulla, Trillanes, Bersamin, apat. Ang pang-5 na susunod na magpapahinga ay itong si Tambaloslos o Romualdez. Yan pong pang-5 na yan ay hanggang din lang po muna tayo, stop tayo dyan sa pang-5 na yan kasi maaari pong magtagal pa ng kaunti itong si Tambaloslos. So hanggang din lang po muna tayo sa 5. Saka na natin babanggitin yung mga pagkakasunod-sunod dito pagkamatay na. Kaya abangan niyo po itong sinasabi ko dahil yan po ang mga magkakasunod na na mga pangyayari. Kung mayroon mang hindi magkasunod yan, maaari na dili lang. So pero yan po lahat yan, mamamatay po lahat yan. Dahil ngayon, kung ang tanong natin ngayon dito, ano bang sakit nitong si Tambaloslos? Ay wala naman po tayong nakikitang sakit nito. Pero ang alam ko lang pong sakit nito, ayun pong parang inaanay na ang utak. So ibig sabihin, pagka inaanay na yung utak, wala nang matinong gawain yan. So maaring anumang oras ay isusugod yan sa mental hospital. Pagka sinugod sa mental hospital yan, nawala na nga ng utak yan, wala na nasira ng pag-iisip, ay hindi na niya alam yung kanyang gagawin. So kung nasa hospital yan, baka mamaya yan pupunta doon sa mga doctor's office or sa mga operation ng mga doktor. Baka kunin niya yung mga eringgilya doon, tapos tutusukin niya yung lalamunan niya. Kasi baliw na nga eh. Diba? Posible yun mangyari. Or either pupunta sa kusina yan, tapos kukunin niya yung kutsilyo doon na panggayat ng karne ng baboy, tapos lalaslasin niyo yung liig niya. Kaya yan yung mga posible na ikamatay nitong si Tambaloslos. So lahat po yan ay mamamatay. Dahil oobra ba naman kayo? At pinagpupuyatan ko ito. Kaya nga, kung inyo makikita na yung halos pag nagbablog ako, halos ipipikit ko na yung mata ko dahil yan ang mga pinagpupuyatan ko. So, tingnan na lang natin kung ano yung magiging kahihinatnan nitong mga kawatang ito. Lahat naman po yung mga kawatan. At hanggang dyan lang, at pang-5 lang yan. Pero mamamatay lahat yung mga yan. At ulitin ko lang po, doon sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng Berana Live Studio TV, ulitin ko lang po na kung kayo po ay nagtataglay ng hindi kaiga-igayang itsura, kagaya po ng sinasabi ko kaninang una, kung kayo ay mukhang kambing, mukhang baka, mukhang kabayo, mukhang kalabaw, subscribe na po kayo rito, gaganda, gugwapo kayo. Hindi lamang po yan, suswertihin pa kayo. So, siguro ay bago ako magtapos ay nais ko po munang paalalahanan kayo. Napakadelikado na po yung panahon ngayon. Napakadelikado na po yung mga hindi lamang po panahon, pati itong mga pag-uugali na ng tao. Dahil sa dami na po ng mga bangag ngayon, sa dami na ng mga praning ngayon, mag-ingat po kayo. Lalo na dyan sa inyong gate, isara agad ninyo yung gate ninyo, laging presence of mind. Dahil yung mga magnanakaw o mga kriminal ay nakabantay lang po yan. Pagpasok ninyo, maaaring either sasabayan kayo or sasalisihan kayo.
Napakarami na pong nangyayari at marami na pong namamatay, hindi lang po na ibabalita. Yun po nagtataka ako. Bakit hindi nababalita itong mga ang dami-dami nabibiktima ng pang-hold up, pang-akyat bahay at hold up ng mga pagnanakaw na ito. Napakarami pong namamatay. Mayroon pong isang lula, nag-iisa sa kanyang bahay, pinasok ng kanyang sariling apo, ninakaw na yung pira ng kanyang lula, minartilyo pa yung ulo ng kanyang lula, patay. Tapos nilimas nitong apo yung kanyang pira at alahas. Bakit po nangyayari itong mga ganito? Dahil po sa praning na po, dahil sa bisyo, either Shabu or Coca-Cola. Napakarami pong mga pangyayaring ganyan. Hindi lamang po yan. Marami din po yung mga kabataan na aabangan sa kung saan, tapos bigla na lang ihilahin, re-repin, papatayin. Mayroon naman po yung, di ba, ang dami po yan, pero kung mayroon pang pong naibabalita, napakadalang po na may balita, pero mas marami po yung hindi naibabalita. Kagaya lang po yung naibalita na yung minor de edad na iningganyo ng 20 pesos nung sumama yung bata, ni-rape na, inuntog pa yung ulo sa pader. Nabuti na lang at naagapan at na-rescue yung batang yun at mukhang buhay yata. Pero inutil na yung bata. So ganun po, ang dami pong nakawan ngayon. Rape, mga kriminal, mga murder na yan, ang dami po. Marami po dyan yung hindi nababalita. Mag-ingat po kayo. At napakarami po nating mga kalaban. Kalaban po natin yung mga masasamang tao. Kasama na po itong mga politikong mga magnanakaw na ito. Mga senador na magnanakaw na ito na mga gumagamit ng talata ng Biblia. Pero may kawatan pala at babaero pa. So, nagtatago sila doon sa salita ng Diyos. Ang kakapal ng pagmumukha nito. Maliban pa po yan, ha? Yung mga kalaban na yan. Mayroon pa po tayong isang kalaban pa na pwedeng maging matindi. Yun pong virus na nakaabang. At patuloy naman talaga ngayon may virus na. Nandito na po ang virus. At isa pa po yan ang kalaban natin. Anyway, mahaba na po tayo, saka na po natin i-discuss yan. Pero dahil ang kampante naman po ako na napanood din nyo yung kalamansi at saka sili kung paano i-proseso, karon din po yung osbong ng sampalok at tubig ng saging. So bahala na lang po kayo at alam ko na naisishare nyo naman po yan. Sabi ko nga po, huwag po kayong magdadamot sa inyong nalaman or na nakita or nalaman sa ibang tao na yun pala ay makakatulong pala. I-share nyo po yan sa iba para alam din po nila at maging ligtas din po sila. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Huwag nyo pong kalilimutan na nandito lamang po si Berana na nagmamahal sa inyo. Maraming salamat po.